Welcome to Donmar TV News Channel. Daan-daang miyembro ng iba't ibang labor group ang nagbigay suporta sa pagtakbo ni Manila Mayor Isko Moreno bilang Pangulo sa darating na Hatol ng Bayan 2022. Ayon sa Philippine Trade and General Workers Organization, kailangan ng bansa na isang lider na pagtuunan ng pansin ang pagpaparami ng trabaho at magsusulong sa Security of Tenure Bill o batas na nagbabawal sa kontraktualisasyon. Formal na ring binuksan ang hashtag Lenny Kiko 2022 Volunteer Center kahapon sa Quezon City. Ang lugar na ito ang maging espasyo sa patuloy na pagpapalawak ng kanilang mga supporters na kung saan pwedeng magtulungan sa iba't ibang proyekto. Muling dinagsa ng kanyang mga taga-suporta si Presidential Candidate Manny Pacquiao sa kanyang pagbisita sa Bislig, Surigao del Sur, Siargao Island at Surigao City. Binisita din niya ng kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao, si Governor Alexander Pimentel at si Mayor Roxanne Pimentel ng Surigao del Sur. Ipinahayag naman ni Calyodi de Guzman ang presidentiable ng laban ng masa na ang 21.8 billion budget para sa NTF-ELCAC ay mas magandang i-allocate na lang para sa mas magandang benepisyo ng mga medical frontliners. Nanawagan naman si Presidential Candidate at Senator Bongo sa pagbabakuna para makamit ang herd immunity tungo sa normal na pamumuhay. Inanyayahan nito ang mga hindi pa nabakunahan kontra COVID-19 na sumali sa National Vaccination Days. Layunin ng bayanihan bakunahan na magbakuna sa mga rehiyon para maabot ang target ng gobyerno na makamit ang population protection bago matapos ang taon. Sa kanyang pagbisita sa Misamis Occidental ay muling nanawagan si Vice Presidential Candidate at Mayor Inday Sara sa kanyang mga taga-suporta ng boto para sa BBM Sara Unity. Nangako din ito ng maayos na public service para sa bansa. Naniniwala naman ang ilang supporters ng BBM Sara Tandem na sila ang mga bagong henerasyon na leader na magbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Salamat po, salamat. Bilisan natin. Presidente ko, mahal na mahal kita, madam. Madam. Salamat. Ay, nasa Dasmariñas, Cavite po kami ngayon. Marami na kaming pinuntahan. Galing na po kami sa Kawit, galing na kami sa Gentry, galing na kami sa Trece Martires. Bago nito ay nasa Imus kami. Sobrang overwhelming po ng response. Ayun. Ano yon? Anong gusto mong i-drive out? Anong gusto mong gawin? Based sa experiences ng mga Filipino sa previous administrations ng mga dilaw. Kasi marami kayong administration, di ba? 35 years. Hindi po namin yon na feel. Kaya ipagpatuloy na lang ninyo yung comedy skit ninyo ni Kiko. Mag-artista na lang. Yeah. At mag-TikTok na lang kayo for life para at least may contribution man lang kayo sa ating bayan. Sa anong pamamaraan sa pamamagitan ng entertainment. Pinasaya ninyo yung mga sumaya yung mga Filipino. Ayos niya. Mga ilang kampanya. Mga ilang survey pa niya. Baga, hindi lang mga kababayan yung kundi pati yung mga tawagin na nila kung sino-sino mga santo. Ha? Natawagan na nila yung kung sino-sino mga santo para
tumulong sa pag-aangat ng kanilang ratings. Meantime, yung mga maligno muna, mga engkanto, maligno muna yung tinatawagan ni Lumi para makumbinsi yung mga botante. This area na mga kababayan, simple office, procedure yung sinasabi niya mo, na dapat lagi ka anyang present. Okay, lagi kang present. Anong gagawin mo? Anong mga specific things na gagawin mo? Ano yung agenda mo? Ito yung sinasabi ko, itong taong ito, wala man siyang clear understanding of things. All generalization, yung mga statements niya. Tingin nga ba, pag ito yung umupo, just like ngayon, sa Office of the President, Vice President, sayang yung pasweldo. Wala man pong ideas na masasabi natin, better ideas na kailangang mai-implement para mabago yung kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino. Ganun lang yung sinasabi niya. Dapat niya laging present. Oh, present ka. Sige, lagi kang present. Anong gagawin mo? Present lang. Parang sa classroom. Present nga, pagkatapos wala mang ginagawa. Hindi man masagot yung mga examinations ng teacher. Present lang siya. Perfect attendance. Maganda rin yun. Pero anong pakinabang mo? Robredo urged Filipinos to closely study the track records of those they will vote for. Na-examine na po namin. Kilala na namin kung sino itong mga saying holding previous position is not enough to show person's capability to lead. Meaning, binapatamaan nito, binapasaringan si Bongbong Marcos. Maybe it's true that they became mayors, governors, congressmen, or whatever, but what if they're always absent in their performance? Is just based on the reports of their staff. Malabnaw, mababaw. The Vice President also stressed the importance of compassionate leaders, saying empathy would help them respond accordingly to the problems of the people they serve. Of course, gano'n naman yung mga dapat na leaders. Tama ka doon. Pero yung affiliation mo po, anong ginawa ni Panot during the typhoon? Diba? Kayo yung itong description na sinasabi ninyo po, exact description ng inahangaan po ninyong gobyerno ni Panot. Si Marroas, anong ginawa doon sa Yolanda? Si Panot during the flooding in Metro Manila. Nung mangyari yung massacre, massacre hindi, yung mamasapano, tama. Yung, tawag doon, SAF 44. Anong ginawa ni Panot? Imbis salubungin, mga kababayan, si Bongbong Marcos yung nagsalubong yata, no? Buti sa Bongbong present doon. Nakidalamhati. Si Panot, anong ginawa? Nandun sa Mitsubishi inauguration ng planta ng Mitsubishi yata yun.
Itong mga statements po ninyo, dapat sa salamin ni po sinasabi. At ang kaharap kayo, siyempre, sa salamin. Eh.